natin kung paano mag-simplify ng mga ano matawag na constant. Let's go with variables na sa letters. So, ano lang? Yan. So, in this case, bawal yan. Okay? Sinasabi kasi sa rule, pag nagsisimplify ka, dapat yung index is bigger than your radicand. Ibig sabihin, dapat mas malaki to kesa dito. Okay, dapat si n ay mas malaki kay m. No exception. Okay? So, dito, di ba may invisible 2 yan dyan? So, yung 2. 2 is not bigger than 4. So, paano yan? So, this requires simplifying. Okay? O, pakita ko na lang yung 2 dito. So, paano yan? Ang tinuro sa amin ni Ma'am Melody ay ganito. Ilang 2 ang mahanap mo sa 4? Ilang 2 ang mahanap mo sa 4? Diba dalawa? So, magasulat ka ng x2. Ganyan. So, ganon. Paano naman kung naglagay ako ay ginawa ko siyang 5? Okay? So, this changes everything. Ilang 2 ang makikita mo sa 5? Dalawa. So, x squared. Ngayon, may natitira. Ang natitira ay isa. Ilang 2 ang makikita mo sa 5? Diba dalawa? Kaya 5 minus 4 is equal to 1. So, may iwan na x dito sa loob. So, ganyan mag-simplify. No? Same rin kapag nilagyan natin ng, for example, 6 tapos may y7 tayo dyan. Diba? So, ilang 2 ang mahanap mo sa 6? Tatlo. Kaya x3. Ilang 2 ang mahanap mo sa 7? Diba tatlo? Diba? Tatlo rin. So, y3. Pero, may maiiwan na y. Diba dito wala na maiiwan? Kasi tatlo agad. So, 6 minus, 6 is equal to 0. Kaya wala na matitira sa loob. Lahat sila malalabas. Pero dito, ilang 2 ang mahanap mo sa 7? May tatlo. So, 7 minus 6 is equal to 1. Ibig sabihin, may maiiwan pa ditong y sa loob. So, ganyan yon. Okay? Ito. Hirapan na natin. Paano pa ganyan? So, cube root 9, hindi na siya square. No? Ilang 3 ang makikita mo sa 5? Isa lang. So, ilalabas mo tong y. Ilang 3 ang makikita mo sa 10? Di ba tatlo? So, itatatlo mo dito. Ilang 3 ang makikita mo sa 6? Dalawa. Ngayon, ano natira? So, yung 3, ima-minus mo siya sa yung 3, ima-minus mo siya sa 5 kasi isa lang. So, magiging y2. Ang 3, nakita mo dito sa 10 ay may tatlo. So, yung 10, ima-minus mo siya sa tatlong 3 or 9, magiging z. At yung 3, since dalawang 3 ang makikita mo dito, which is 6, hindi mo na isusulat yan. So, ganyan ang simplified version mo. So, you see, nasa satisfy niya, mas malaki na to kesa dito, mas malaki na rin to kesa dyan. Meron na tayong constant. So, 54 walang number na makakukuha mo yan yung product na yan pag multiply mo siya sa sarili niya na 3 beses. So, kanina nakuha ko na yan sa example, di ba? Ang kanyang magiging ano ay 27 times 2. Right? So, susulat mo yan dyan. Yung 27 na yan, ilalabas natin yan. So, magiging 3. Okay? So, mamaya na. So, 3 na yan. Ang 2 ay may iwan sa loob. Yan. So, mag-simplify tayo. Ilang 3 ang nakikita mo sa z? Diba wala? Mas malaki to kaysa dito. Kaya yung z, ano lang yan? Dyan lang yan. Ilang 3 ang makikita mo sa dito? Diba isa?
O, may 3y na tayo. Ilang 3 ang makikita mo dito? Dalawa. So, may dalawa. Okay? So, ang mga natira dito sa atin ay 2z h 8 minus 6 is 2. So, ayan yung simplified version natin. O ito, madali lang. Yung 4 mas mataas sa 3. So, stay lang yan. Ilang 4 ang nasa 4? Diba isa? So, ilalabas natin to. Okay? Ilang 4 ang nasa 5? Isa lang rin. So, ang matitira sa atin ay, sa loob pala, ito wala na to, tanggal na yan. Kasi 4, 4, dito na yan, isang 4 na. Ilang 4 ang na dito, isa, may naiiwan na isa. So, ayan ang sagot natin. Okay? So, sana mag-gets niyo yung ganyan. I try my best to explain it the easiest way possible. Okay? Kasi super important yan. Gagamitin natin yan for multiplying radicals. Multiplying radicals from multiplying, dividing, and adding and subtracting. Paano naman kung ganyan? May number ba? Pag in-multiply mo sa sarili ng 5 beses, magiging 32? Yes. And that's 2. Libas natin si 2 dito. So, ito, si 2 mas maliit dito, wag yan tanggalin. Ito rin, wag tanggalin. Ilang 5 ang nasa 8? Ilang 5 ang nasa 8? Isa. So, magiging C. So, tanggal na to. Ito, keep natin. Ito, keep. Ilang 5 ang nasa 8? Isa. So, 5 minus 8 is 3. Okay.